So sa gabing ito, sa hindi po pagkakaabala pa, kagaya ng aking pong nabanggit nung Sunday, inilalagay ito ng Panginoon sa aking puso na itapik sa youth, pero hindi nagkaroon ng pagkakataon na ma-share na dahil nung Sunday ay walang activity ng youth. So, mas minabuti ko na pangkalahatan na. At magkakaroon tayo ng ilang pagbabago din po, adjustment sa mga naipahayag na natin dati, dahil nga meron tayong message, meron tayong mensahe na ipinadala ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So, magiging maingat tayo sa anumang mga pagtuturo na hindi tayo babangga sa mensahe at sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya anumang mga pagtuturo na naituro natin noong mga nakaraang panahon ay sa biyaya ng Diyos, sa mensahe na meron tayo at sa kanyang salita ay kailangan mabuo natin ng mas maayos. Mas makita natin ng malinaw. At sa darating na linggo, kung papahintulutan ng Panginoon, ang topic natin ay Baptism of the Holy Ghost. At matatouch natin yan ng konti sa gabing ito dahil ang pag-uusapan natin ay the spiritual man. Ang isang spiritual na tao. At yung nabanggit ko nung nakarang Sunday na how to be spiritual, isa lang yan sa dadaanan natin. So may apat na mahalagang punto na gusto kong daanan sa gabing ito. Ano ba ang sinasabi ng Biblia sa pagiging spiritual na tao? So, kinakailangang makita natin ayon sa Biblia. Dahil pag pinag-usapan ng spiritual, pagiging spiritual, kahit po ang mga hindi mananampalataya, namumuhay sila ng spiritual ayon sa kanilang pag-iisip. Yung mga nagmi-meditate, nagyo-yoga, at gumagawa ng mga discipline methods para maging maayos ang kanilang buhay, ang tawag diyan, kung iso-search nyo, ay spiritual. At lahat ng relihiyon, the Islam, the Buddhism, all the denominations, they are trying to be spiritual. So, kinakailangan nating maging specific sa gabing ito, sa kalipunang ito, sa ating mga mananampalataya, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging spiritual, mga kapatid. At pangalawa, ano ang sinasabi ng mensahe sa pagiging spiritual na tao. At ang pangatlo, makikita natin dito, sa gabing ito ang kalagayan natin. Dahil kapag sinabing pagiging spiritual na tao, meron yan kabaliktaran, mga kapatid. At yan ay ang pagiging natural. At pag natural man, medyo maganda pang pakinggan. Pagiging natural na tao. Pag natural na tao, ang gawain, natural na mga gawain. Natural na pamumuhay. Pero kapag ang natural na tao ay naimpluwensyahan ng kasalanan, nagiging karnal na tao. Pag naging karnal na tao, ito yung delikado. Ang pinaka-sentro natin, we are a natural man here on earth. Adam, created by God, both natural and spiritual, not carnal. Pero na ang tao ay magkasala, pumasok ang carnality, mga kapatid. So makikita natin sa gabing ito ang kondisyon natin if we are a natural man at meron ng bahagi ng pagiging spiritual sapagkat merong na-awaken sa atin, na born again tayo, at yung isa naman ay kung meron pa ba ditong karnal na tao, unbeliever. At mas malala yun sa natural na tao sapagkat yan yung kalaban ng Diyos, yung mga karnal, mga kapatid. So ang pangapat, how to be spiritual. At kung makita natin na hindi pa tayo spiritual, hindi pa tayo born again, merong ipinapakita ang Biblia paano natin to mararanasan, mga kapatid. At ano nga ba ang mga mararanasan natin para maging spiritual na tao. So, dinala ako ng Panginoon sa pagbubulay ng paksang ito, mga kapatid, sapagkat aware tayo, sana nga aware tayong lahat, kung tayo ay mga anak na ng Diyos na ipinanganak na sa Kanya, meron tayong nakikita sa buhay natin at sa mga bagay na nandiyan sa paligid. Kung tayo ba ay nabubuhay sa laman, sa natural, o sa spirito.
sa mga ginagawa natin, sa mga pagdidesisyon na ginagawa natin. May kinalaman ito, mga mahal kong kapatid, sa ginagawa natin. May kinalaman ito sa katayuan natin. At kapag naintindihan natin to at naunawaan natin, mas naging malinaw sa atin ang pagiging espiritual na tao, madali nating makita ang ating sarili. At makakatulong yon sa atin, mga kapatid, para mabantayan ang ating sarili. At makita rin ang mga kapatid na nangangailangan ng paglago, ng advice, na mga taong kinakailangan pang lumago sa spiritual na buhay. So 4 ito na ating titingnan sa gabing ito, kung tayo ba ay mga spiritual na, at kung tayo man ay mga spiritual na, pag pinag-usapan ng pagiging spiritual, hindi po doon nagtatapos. Meron din po itong proseso. Ang pagiging spiritual ay magpapasimula hanggang sa ito'y magtapos. Para itong batang isinilang na magsisimula kang maging bata patungo sa maturity. At pwedeng makita natin ang ating kalagayan na tayo ay mga spiritual na isilang sa kaharian ng Diyos, pero mga isip bata pa. So mga bata pa, kaya yung decision natin, yung mga ginagawa natin ay pang bata pa. So may the Lord help us, mga kapatid. So hindi po ako mangangaral ang aking sariling opinion lamang. Ito ay based sa scripture at sa sinasabi ng mensahe sa ating panahon. Ang ating main text ay magmumula sa 1 Corinthians chapter 2, at nabasa ito ni Brother Jeric nung nakaraang pagtatalakay niya. Simulan natin sa verse 6, Sister Mary Ann, 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Sabi dito, howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Sabi ni Pablo, narito kami ay nagsasalita, nangungusap, nagpapahayag ng karunungan sa kanila ng mga perpekto, mga sakdal. At sa JNV version, mga kapatid, yan ay spiritually mature. Spiritual na tao na malago. In JNV, yung word na perfect, yan ay spiritual mature. Hindi lang spiritual men, kundi spiritual na malago. So ibig sabihin, mayroong mga spiritual na hindi malago. Yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to note. Hindi ng karunungang makasanglibutan, ni galing sa mga pinuno ng sanglibutan, sapagkat ito'y nauuwi sa walang kabuluhan. Verse 7. But we speak the wisdom of God in mystery. Sa GNV, yung mystery na yan ay hidden things, mga kapatid. So, mas mababaw. Mga bagay na natatago. Or hidden wisdom. JNB. Meron bang JNB, Sir Meran? Okay, so parehas lang daw ang JNV at JNT. Same translation? Same translation, okay. Sige, magre-relay ako sa iyo, ha. Hindi ko pa nagamit ang JNT, pero sabi mo, same lang. O, sige. Sabi diyan, balikan natin yung natin, doon tayo sa KJV. Huwag na muna tayo diyan kasi dalawa yung mababasa natin. Isa-isa lang. Balik tayo doon sa original na binabasa natin. Okay. But we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So itong ipinapahayag ngayon ni Apostol Pablo ay mga natatagong karunungan ng Diyos, mga mahal kong kapatid, hiwaga, na itinalaga na ng Panginoon bago pa itatag ang sanglibutan para daw po sa ating kaluwalhatian. So ang mga wisdom na ito, hidden mystery na ito, hidden wisdom na ito ay ipinapangaral ni Pablo na kapag ang isang espiritual na tao ay matanggap ito pala ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ang purpose ng wisdom para sa mga mananampalataya na espiritual ay para sa kanilang kaluwalhatian. Verse 8. Verse 8. Which none of the princes of this world knew, for had they known it,
they would not have crucified the Lord of glory. So hindi daw po ito alam ng mga tao sa mundo, ng mga pinuno sa mundo. Dahil kung nalalaman sana nila to, edi sinsanay, hindi nila ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. So ang ganda ng mga verses na ito, mga kapatid. Ang ganda ng bahaging nagsasabing, the things which God has prepared for them. Amen. Mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na umiibig sa Kanya. Hindi ba kayo nagagalak niyan? Habang inaaral ko ito, mga kapatid, binubulay ko, malimit ko na itong basahin sa mga pagtuturo at mga pangaral na gagamit ng mga bersikulong ito, pero isa sa tumitimo sa akin ngayon, na nagpapagalak sa aking puso ay ang mga termino na yan na the things, at paulit-ulit natin yung mababasa mamaya sa mga susunod pang talata, the things which God has prepared for us. Hindi lamang yan para sa mga mananampalataya sa panahon ni Pablo, kundi para sa lahat ng mga umiibig sa ating Panginoon. Amen. Nais ba ninyong makita at maranasan ang mga bagay na yan na inihanda ng Diyos para sa atin? Verse 10. But God has revealed them unto us by His Spirit. These things of God, gusto kong linawin, mga mahal kong kapatid, kasi hindi ito para sa lahat. Ang mga bagay na ito na inihanda ng Panginoon, una ay para sa mga umiibig sa Kanya, sabi ni Pablo. At kung totoo kang umiibig sa Panginoon, itinalaga ka bilang isang nobya ni Kristo, i-reveal ito sa iyo, itong hidden wisdom na ito, itong mga mystery na ito, ay i-reveal sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Spirito. Hindi ito makukuha sa pagtuturo ni Brother Ryan. Ang paglago natin, ang pagiging espiritual natin, ang paglago natin sa Espiritu, mga mahal kong kapatid, ay hindi ito tao na nagtuturo sa atin o nangangaral lamang. Ito yung Espiritu ng Diyos na nasa atin. But God has revealed them unto us. Yung them na yan ay yung mga bagay na inihanda ng Diyos, at ito'y Kanyang inihahayag at patuloy na ihahayag sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya dapat makita natin, taglay ba natin ang Espiritu ng Diyos? Sapagkat may malaking kinalaman ng Espiritu ng Diyos sa ating pagiging espiritual na tao. Hindi pwedeng mahiwalay ang Espiritu ng Diyos sa sinasabing espiritual na tao. Dahil nagiging espiritual ang isang tao kapag taglay niya ang Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. But God has revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searches all things. Yeah, the deep things of God. Kanina sabi doon, may mga maraming bagay na inihanda ang Diyos, at narito ang mga bagay na ito, at narito ang mga malalalim na bagay na ito, na ang nakakaalam lamang ay ang Espiritu ng Diyos. Sino ang Espiritu ng Diyos? Pwede baka sabihin nyo, Brother Ryan, ang Ama yan. Eh kung ang Ama yan, hindi tatawagin ang Espiritu ng Diyos. Pag sinabing the Spirit of God, yan ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. The Word of God, the Spirit of God, the love of God. Lahat ng yan ay si Kristo. Amen. Mamaya maintindihan natin na yan ay si Kristo, mga kapatid. Na ang nagre-reveal niyan, ang magre-reveal niyan sa atin ay walang iba, ang Espiritu ng ating Panginoong Yesus, ang Panginoon mismo. Verse 11, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. So ang nakakaalam lamang ng mga bagay patungkol sa tao ay ang Espiritu ng tao na nasa kanya. At gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi ito nalalaman ng tao,
kundi ng Espiritu ng Diyos. So wala pong alam si Brother Ryan sa mga bagay na magpapalago sa inyo, mga kapatid. Kung walang Espiritu ng Diyos sa atin, hindi natin alam lahat. Ang nakakaalam lamang ay ang Espiritu ng Diyos. Verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Amen. So sabi ko sa inyo, ang daming the things dito, the things. Dito naman, the things that are freely. Alam nyo ba yung mga libreng bagay na inihanda ng Diyos sa atin? Alam nyo ba? Di ba? Mga bagay na inihanda ng Diyos, mga bagay na malalim, mga bagay na hindi maunawaan ng sanglibutan, pero mga bagay na inire-reveal sa inyo. Mga bagay na mauunawaan ninyo, mga bagay na matatanggap ninyo, mga bagay na mararanasan natin. Amen. Na hindi mararanasan ng iba, na hindi nga nila ito matatanggap, na hindi nila ito maunawaan. Pero tayo, by the Spirit of God, mga kapatid, by predestination, by election, you will receive it. Amen. You will believe it. Pero may mga taong hindi maniniwala dito. Verse 13. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Ito na, ginamit ni Apostol Pablo yung salitang Holy Ghost. So ito hindi daw tao na nagtuturo ang mga bagay na kanilang ipinapahayag ay hindi galing sa salita ng mga tao, sa karunungan ng mga tao, kundi galing sa pagtuturo ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos. Amen. So huwag kayong malilito, mga mahal kong kapatid. God is a Spirit. God the Father is a Spirit. Pero pag sinabing the Spirit of God, that is Christ. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So kapag ang isang mananampalataya ay taglay ang Espiritu Santo, mga mahal kong kapatid, may kukumpara natin ang mga bagay na spiritual sa mga spiritual. Amen. Verse 14 hanggang verse 16 tayo. But the natural man, nandito na papasok yung natural man saka spiritual man. But the natural man receive it not the things. Ang daming things na binasa natin kanina. Things that God prepared for us. Deep things of God. Hidden things of God. Things that are freely given to us. Pero the natural man cannot receive it. But the natural man receive it not, the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Ito yung, dito ako nagbubulay, mga kapatid eh. Hindi magagawang tanggapin, paniwalaan, gawin ng isang natural na tao ang mga bagay na ayon sa Diyos. Sapagkat ang gawin at tanggapin ang mga bagay na makalangit, na ayon sa salita ng Panginoon, na ayon sa kaniyang kalooban, ito ay kamangmangan sa kanya. Ang mga bagay na ito ay inihanda ng Diyos, libre, na gusto niyang ibigay sa mga mananampalataya. Pero kapag natural ka pa lamang na tao, you will not enjoy it. You will not appreciate it. Pero kapag ikaw ay naisilang na sa kaharian ng Diyos at nagpasimulang lumago, i-enjoy mo ang mga bagay na ito. At sana lahat tayo dito maging spiritual na tao. Ang sarap makasama ng lahat. Kung tayo dito ay lahat spiritual, mga kapatid. Sabi ng prophet, there are always three kinds of believers. The unbeliever, the make-believer, the unbeliever. So dito, tatlo. The carnal believer, the natural believer, the spiritual believer. Ang natural believer, okay pa yan.
Pero pag doon ka sa carnal believer, my goodness, nakakatakot po ang maging carnal believer, mga kapatid. Mamaya magbabasa tayo, Lord willing, kung maaabot pa natin. But the natural man receive it not. Ito, wag nyong ano to ha, wag nyong iwawala sa inyong kaisipan, sapagkat diyan tayo magdedwell, mga kapatid. But the natural man receive it not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them. Hindi niya ito matatanggap, hindi niya ito maiintindihan, hindi niya ito maunawaan, because they are spiritually discerned. Verse 15, but he that is spiritual, amen. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Ang isang spiritual na tao, alam niya kung ano ang tama at mali. Isa sa manifestation, isa sa patunay na ang isang tao ay spiritual na nabubuhay kapag alam na niya kung ano ang tama at mali. Pero hindi po doon nagtatapos, mga mahal kong kapatid. Maraming mga taong pwedeng makaalam ng mabuti at mali pero hindi nila magagawa at hindi nila malalakaran. Sabi diyan, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Last verse, verse 16. But for he has known the mind of the Lord, that he may instruct him. But we have the mind of Christ. Ano yung the mind of Christ na yan? Mga mahal kong kapatid, the Word of God. We have the Word of God. Gusto niyong malaman kung ano nasa isip ni Kristo? Read your Bible. Gusto niyong malaman kung ano nasa kaisipan ng ating Panginoon? Listen. Read His words, mga mahal kong kapatid. So, hindi lang yan basta kaisipan na iniisip natin, let the mind of Christ be in yung parang superpower, talagang yung kaisipan ng Panginoon, magiging kaisipan natin. Well, sa mababaw na pag-intindi, mga mahal kong kapatid, ang kaisipan ni Kristo ay ang kanyang salita. Do you believe that? Do you believe that? Di ba? Ang kaisipan ng ating Panginoon ay nailagda sa aklat, mga kapatid ko. Di ba yung mga author sumusulat ng aklat, yung nilalaman ng aklat na yan, yun yung naroon sa kanilang kaisipan. So magpapasimula tayo. Nagbasa pa lang tayo ng ating konteksto. Sabi ni Pablo, sa mga binasa natin, we have the Spirit of God. If you are born again, believer, then the Spirit of God is in you. The Spirit of Christ. O sabihin na lang natin, ang Panginoon. Di ba? Ang Panginoon ay nasa iyo. Para mas madaling nating maintindihan. Sabi ni Pablo sa Galacia, mga kapatid, isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Kaya tayo ay nagsasabi, Abba, Father. Diba? Nagagawa natin siyang tawagin na Ama, ang Diyos, na pinagmulan ng lahat ng mga bagay sapagkat ang Espiritu ng kanyang anak ay isinugo sa ating mga puso. And that's the new birth. That's the born-again experience, mga mahal kong kapatid. So, sana ang Espiritu ng Diyos ay taglay natin. Sana ang Espiritu ng ating Panginoon ay taglay natin, mga kapatid ko. So, ang nilalaman ng konteksto natin sa pagpapasimula ay about the new birth. About the born-again experience and the baptism of the Holy Ghost. Pero hindi muna ako magdidwell sa baptism of the Holy Ghost sapagkat ito ay para Sunday. Patatats ko ng konti pero hindi pa ako magpapaliwanag. So, ulitin ko yung mga kontekstong nabasa natin sa ating main text na sinasabing God has revealed them unto us by His Spirit. Ang Espiritong ito ay nananahan sa mga mananampalataya na sumampalataya sa Kanya. Sabi pa dito sa verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God.
Amen. Amen. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu na galing sa Diyos. Dahil kung ang espiritu ng sanglibutan ang nasa atin, sabi pa ng mga kasulatan, ang meron sa espiritu ng sanglibutan ay takot, fear, doubts. Tama ba? Pero ang tinaglay natin, nang tayo ay sumampalataya, Episo 1:13-14, nang marinig natin ang ebanghelyo ng ating kaligtasan, nang tayo ay magtiwala sa ating Panginoon, tayo ay sinilyuhan ng Kanyang Espiritu. Amen. Hallelujah. Nang tayo ay sumampalataya at tanggapin ang salita ng Panginoong Diyos, mga mahal kong kapatid, nang sampalatayanan natin ang salita ng katotohanan ng ating tong marinig, nang tayo'y magtiwala, sino ang salitang ito? No other than our Lord Jesus. Kaya nga kapag tinanggap natin ang salita, sinampalatayanan natin ang salita, isinapuso natin ang salita, then sino ang nasa puso natin? Si Kristo. Sapagkat ang Espiritu at ang salita ay iisa. And that's the person of our Lord Jesus. Kapag totoong sinampalatayanan ng isang tao ang salita ng Diyos at ito'y tumimo sa kanyang puso, ito'y humimlay sa kanyang puso, then merong ma-awaken. Episo 2:1, na dati tayo mga patay, mga kapatid, pero binuhay ni Kristo. Nangabuhay tayo. Nangaligtas tayo sa biyaya nang marinig natin ang kanyang salita. Mula sa patay na kalagayan na hiwalay sa Diyos, na namumuhay sa sanglibutan, na sumasagana ang kasalanan sa buhay natin, pero nang marinig natin ang kanyang salita at ating sampalatayanan, na-quicken tayo. May nabuhay, may na-awaken, may na-born again, ipinanganak muli. Kaya ang sino mang ipinanganak na muli, ang taglay niya ay ang Espiritu ni Kristo. Amen. Hallelujah. Ang taglay niya ay ang salitang eternal sa kanyang buhay, na nakikipag-isa ka ngayon dito, mga mahal kong kapatid. O, purihin ang ating Panginoong Diyos. So, ulitin ko, ito kasi yung foundation natin. Yung konteksto natin ay about new birth, born again experience, awakening, then idadagdag natin yung the baptism of the Holy Ghost. Pero ulitin ko, hindi tayo magko-concentrate diyan. Ang mahalaga, taglay natin ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu na galing sa Kanya, at yan ay walang ibang ating Panginoong Jesucristo. Magbasa tayo ng ilang mga talata. Paano sinasabi ng Biblia, sinabi ng ating Panginoon, paano mararanasan ng born again experience, paano tayo magpapasimulang maging mga spiritual na tao. John chapter 3, familiar verses, chapter 3, verse 3-7, madaliin lang natin yung pagbabasa. Sabi dito, Jesus answered and said unto him, kay Nicodemo, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, Nicodemus says unto him, How can a man be born? When he is old, can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, born of the water and born of the Spirit, mga kapatid. Kaya ang sino mang sumampalataya sa Panginoon, hallelujah, sino mang tumanggap sa Kanya, sa Kanyang salita, mararanasan niya ang born again experience. Mararanasan niya ang tatawag na kapanganakan sa Espiritu. Mga terminology lang yan, mga kapatid, na nagpapakita ng karanasan ng isang mananampalataya. Sabi sa verse 6, That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, dito magpapasimula ang espiritual na tao sa pagiging born again.
Hindi ka pwedeng maging spiritual according to the Bible, according to the message, na hindi mo naranasan ang born-again experience. At ang sabi ng propeta, ang born-again experience, ang baptism of the Holy Ghost, ay may kinalaman sa pagtanggap mo sa mensahe sa iyong panahon. At bibigyan natin yan ng pansin sa darating na linggo. May pag-usad ng mga panahon, mga mahal kong kapatid, mula kay Pablo, pangalawang iglesia ng kapanahunan, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. At nagpapatuloy ang paghahayag ng Diyos. Patuloy ang pagpapakilala niya. Sapagkat isa sa sinabi pa ng propeta, baptism of the Holy Ghost, new birth experience, born again experience, is knowing the Lord Jesus Christ. Revealing who is Christ. Ang matanggap ang mensahe at makilala ang ating Panginoong Jesucristo. So dito magpapasimula ang pagiging espiritual na tao natin. Kinakailangan mong may panganak sa tubig at sa Espiritu. Then sa book of Romans chapter 8, ipaparalil natin to sa 1 Corinthians na konteksto natin. Romans chapter 8 verse 1, familiar verses din ito from verse 1 to 10 o verse 11. Sabi dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Ngayon narito wala nang anumang kahatulan sa kanila na kay Kristo. Amen. Sa mga nakaranas ng born again experience, ng new birth, naranasan ang bagong batas at ang batas na ito ay ang batas ng buhay na naroon sa ating Panginoong Jesucristo ay wala ng anumang kahatulan at meron silang mararanasan. Sabi dito, who walk not after the flesh. Ano tong who walk not after the flesh, mga mahal kong kapatid? Hindi yan yung natural man, yan yung carnal man. Pag sinabing laman sa Biblia, hindi yan yung natural na tao. Ang pagpapakilala ni Apostol Pablo sa lamang ito, makalamang tao na ito, ayon sa laman na ito, ay isang makasalanang paraan ng pamumuhay. At ito ang kalaban ng Espiritu ng Diyos. Sa Galatia 5, nakita natin paano hinimay ni Pablo na ang laman at ang Espiritu ay naglalaban. Sapagkat ang laman ay laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Hindi natural, mga kapatid. Iba yung natural, ha? Iba yung natural sa pagiging laman. Dahil tayo ay nabubuhay na natural. Ang pag-aaral ay natural. Ang pagkain ay natural. Ang paggising ay natural. Pero ibang bagay ang maging karnal. At ang sabi ng Biblia, ang nabubuhay sa karnalidad ay patungo ito sa kamatayan. Andito yan. Babasahin natin. Sila na hindi na lumalakad ayon sa laman, ngunit lumalakad ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, kasi sila nakakalakad at lumalakad ng ayon na sa Espiritu dahil mga espiritual na tao na sila. Amen. Diba? Kung ikaw ay nagpapasimula ng lumakad sa Espiritu, bagamat nadarapa ka, natitisod ka, nahihirapan ka, pero nagsisimula kang lumakad at naglalakad ka, tutulungan ka ng Diyos. Hindi naman po nangangahulugan na nabubuhay ka na sa Espiritu, di ka nagkakamali. Magkakamali ka pa rin. Hindi nangangahulugan na isa ka ng espiritual na tao, hindi ka nagkakamali. No, nagkakamali ka pa rin. Pero habang nagkakamali ka, makikita mo yung pagkakamali mo. Maiintindihan mo yung mga pagkakamali mo. Habang lumalago ka, habang lumalaki ka sa pangangatawan ng Panginoong Jesucristo, makikita mo yung mga pagkakamaling ito. Nung bata ka sa natural, nadapa ka, natisod ka, napako ka, nasalugsugan ka, nahiwa ka, nahulog ka, nasaktan ka. Di ba? At habang lumalaki ka, alam mo naranasan mo yon. At makakakita ka rin ng mga taong, ng mga batang, madadapa, nasa lugsugan, napaso. Tama ba? Pero hindi mo nagugustuhin na maranasan mo ulit yon. May natututunan ka na.
Meron ka nang naiintindihan, ganun ang pagiging espiritual, mga mahal kong kapatid. Alam mo na kung ano yung tama at mali. Pero may mga espiritual na tao na bagamat alam nilang mapapaso sila, mangangas pa rin silang gawin. Di ba? At kapag nasaktan, mararamdaman nilang epekto. Pero at least alam niya kung ano yung tama at mali. Verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ, Jesus has made me free from the law of sin and death. Sapagkat ang kautusan na ayon sa Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus, ako'y pinalaya mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina ayon sa laman, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak na kalarawan sa isang larawan na makasalanan ayon sa laman at para sa kasalanan upang hatulan ng kasalanan sa laman. Kaya isinugo ang ating Panginoong Jesucristo para hatulan ang kasalanan na nasa laman at upang ang katwiran ng kautusan, upang, sabi sa verse 4, sabi rin, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, upang ang kautusan o ang katwiran na naroon sa kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi nagsisilakad ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nag-iisip, do minds, the things, yan na, meron ding the things dito. Ang mga ayon sa laman, ayon sa karnal, yung mga unbeliever, at wala nawasan ng mga unbeliever in hearts dito. Unbeliever in heart, gawain ito ng mga unbeliever na nasa labas at pwedeng gawain din ng mga nasa circle na ng tinatawag na Kristiyano ng message pero hindi pa naboborn again. Alam nyo, may mga natural na tao, mga mahal kong kapatid, na hindi pa born again pero mababait. Di ba? May mga taong natural na mababait. They are not carnal, they are not spiritual, but pero sang araw matitrigger yung carnality sa kanila kung hindi natatanggapin si Kristo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa natural na tao. He will become a carnal man o he will become a spiritual man. Isinilang kang natural. Pwede kang lumaking natural. Pero pwedeng yung direction na tatahakin mo, pwede kang maging karnal o pwede kang maging spirit. For they that after the flesh do mind the things of the flesh. Sapagkat silang ayon sa laman, ang kanilang pinag-iisip ay ang mga bagay na ayon sa laman, karnal, mga bagay na karnal. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Ito yung nandoon sa 1 Corinthians chapter 2. The things that God prepared for us. The hidden things. The things that God gave us freely, mga kapatid. Pero sa kabilang banda, may mga taong hindi ito tatanggapin, bagkus pa ang kanilang iisipin, gugustuhin na gawin, ay mga bagay na ayon sa laman. In verse 6, ito yung warning ni Apostol Pablo. For to be carnally minded is that ang karnal na pag-iisip ay patungo sa kamatayan. At kamatayan mismo. But to be spiritually minded, but to be spiritual people, but to be a spiritual believer, it is life and peace. Ang mabuhay na spiritual, ang mabuhay sa spirito, mga kapatid, bagamat mahirap, pero merong kapayapaan. Amen. Merong kaginawaan, merong kagalakan, merong buhay na nariyan. Sabi pa ng isang kasabihan na nabasa ko, hindi mo pwedeng dagdagan ng taon ang buhay mo. You cannot add years from your life or for your lives. But you can add life
in your years. Hindi ka pwedeng magdagdag ng mga taon sa buhay mo, pero pwede kang magdagdag ng buhay sa mga taon na ikabubuhay mo. Kasi may mga taong nabubuhay, 1 year, 2 years, 3 years, tumatanda 30, 40, 50, pero walang buhay. You can add life. You can choose life. Amen. You can choose the things of God na ang hatid niyan ay buhay, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, pumarito ako para bigyan kayo ng buhay at ng kasaganaan nito. Can you say amen to that? Ang magnanakaw ay pumunta, ang kaaway ay pumunta para manira, mangwasak at pumatay. Pero ako, sabi ng Panginoon, ay pumarito. Ang mabuting pastor ay pumarito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Amen. Hallelujah. Sasabi dito ni Apostol Pablo, Porto Vicar, na reminded ang maging karnal. Mas okay pang makita ang isang taong natural na nabubuhay ngayon. Pero ang makita ang isang taong nabubuhay sa karnal na kalagayan, ito ay nakakatakot. At hindi lamang ito basta kamatayan pa, mga mahal kong kapatid. Another warning of fall at enlightenments sa mga taong nabubuhay ayon sa laman. Verse 7. The carnal mind is enmity against God. Kapag ang linakaran ng isang tao ay ayon sa karnalidad, ito ay pakikipaglaban sa Diyos. Ito ay pakikipagpunyagi sa Kanya. Kaya meron akong mga young people na in-advise sa dalawang young people, in-advisean ko parihas, pinagtsagaan ko silang kausapin, at nag-share ako sa kanila ng mga mahalagang bagay. At sabi ko, abangan ninyo ang paksang ito na ipapangaral ngayong gabi. Well, mahirap ilatag ito kasi doon sa dulo, yung mainam na bagay, na ngayon tila ba, Kuya Ryan, parang gusto mong sabihin, mga karnal kami. No. Ipinapakita ko lang anong kalagayan ng karnal. At sana wala na ditong karnal. O kaya man, kung nabubuhay pa at umihiwalay sa kalooban ng Diyos at tila ba nahatak patungo sa karnalidad ng sanglibutan, then nagpapalaala ang Diyos sa atin sa gabing ito. Sabi dito, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh, another enlightenment for us, ang nabubuhay ayon sa laman, sa karnalidad, ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Well, kung ilalagay natin yung pananampalataya, sabi ni Pablo sa mga taga-Hebreo, Hebrews chapter 11, verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Kaya ibig sabihin, ang isang taong nagiging espiritual, nagtataglay siya ng pananampalataya, meron siyang taglay na pananampalataya. At kapag ang isang tao ay nabubuhay na sa pananampalataya at totoong mananampalataya, then lumalakad siya bilang espiritual na tao. Hindi rin natin pwedeng ihiwalay ang pananampalataya sa pagiging espiritual na tao. Kaya ang tawag natin dyan, living by faith. Pag sinabing living by faith, sabi ng propeta, kahit kakain na sana siya ng tanghalian para mabusog ang kanyang pisikal na katawan, pero dahil hindi pa tapos ang gawain, mas pipiliin niyang manatili sa simbahan para makinig ng salita. That's a spiritual man. Yung natural, gusto nang kumain ng ayon sa natural. Pero kung ang isang tao ay spiritual at mas malago ang kanyang spiritual at mas mahalaga ang spiritual, lumalakad ayon sa spirito, sa pananampalataya, sabi ng propeta, makikita mo ang isang tao kahit gutom na yan. Na matimtiman pa rin nakikinig ng mga salita ng Diyos. So meron na makikita natin yan doon sa ikatlong bahagi pa the condition. Yung mga palatandaan, makikita natin yung mga hayag na palatandaan kung ang isang tao ay karnal, natural, o spiritual. Spiritual na baguhan, spiritual na bata, spiritual na lumalago na, at spiritual na malago na. Well, nabanggit ko na yung sinabi ng propeta na ang isang taong gutom na,
Ibig sabihin, nagugutom siya sa natural. Pero kung yan ay nabubuhay na sa spiritual, pipiliin niyang manatili pa rin sa kanyang upuan para makinig ng salita ng Diyos. Kaya try to observe yourself, mga kapatid. Bantayan niyo inyong mga sarili. Sa panahon ng gawain, asan kayo? Kung meron nagpipreach dito at hindi nyo pinapakinggan yung preaching, hindi yung pagiging spiritual. Yun ay pagiging natural. At mas nakakalungkot. Pwedeng nasa gawain ka, pero ang ginagawa mo ay patungkol sa mga karnalidad na bagay. Nakakalungkot makarinig at makwento sa akin na may mga taong nasa simbahan pero naglalaro sa kanilang cellphone. Diba? It is a sad thing, mga kapatid. O kaya naman, makakita tayo ng mga kapatid na walang gana sa pakikinig. That's natural. At wag nawang, that's carnality. So, andun yan sa pangatlo. Paaralin natin at titingnan natin yung mga kondisyon na yan, mga kapatid. So, meron lang ako kunting naisigway na kasi baka hindi na natin abutin. Ang pangalawang tutunghayan natin ay according to the message, according to the prophet. Ano ang kalagayan ng pagiging espiritual? So, susunod na yan. Pagkatapos nating basahin ito, then magpuproceed tayo sa sinabi ng prophet according sa pagiging espiritual. So, basahin lang natin hanggang verse 11. Sabi dito, the carnal mind is enmity against God. Ang pagiging karnal ay pakikipag-alit sa Diyos. Verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Ang mga ayon sa laman ay hindi makakapagbigay ng lugod sa Diyos. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Ngunit ngayon, kayo hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Amen. Amen. Kayo ang nakakaalam, mga kapatid, tayo ang nakakaalam kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin na. The Spirit of God. Sabi diyan, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Kayo ay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kayo ay hindi ayon sa laman. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. At sino ang Espiritu ng Diyos na yan? Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. So, hindi pa born again. Ang karnal na kalagayan ng tao or even natural man na hindi pa tumatanggap sa Panginoon sa kanyang salita, dahil sabi diyan, hindi pa pag-aari ng ating Panginoon. Verse 10, hanggang verse 11 tayo. And if Christ be in you, yes, the body is weak, the flesh is weak, dead, it is separated, gumagawa pa rin to ng mga bagay na ayon sa lupa, mahina, nagkakamali, napapagod, nagkakasakit, pero ang Espiritu na nasa atin, taglay natin ang buhay. Sabi diyan, but the Spirit is life because of righteousness. Amen. Kapag si Kristo ay nananahan sa atin, at kapag tunay na naranasan na natin ng born again experience, mga kapatid, ang katawan ay patay. Ano nga bang ibig sabihin ng patay? Hiwalay. Hiwalay pa sa Diyos. Dahil ang makakasamang katawan ng ating Panginoon, a glorified body. Ang katawang taglay natin ay under pa rin ng curse. Pag kinurot mo, aarayan. Pag tinusok mo ng karayam, duduguyan. Pag kinagat yan ng lamok, mamagayan. Di ba? Pero yung kaluluwa natin, yung spirito natin na taglay, ang spirito ay merong katwiran. Merong buhay na hatid. Hallelujah, galing sa ating Panginoon. Verse 11, hindi natin pupuntuhin ito. Pero idadagdag lang natin, but the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So ito'y adoption na, mga kapatid. Dadaanan natin to sa linggo. Ang tawag ko diyan sa aking pag-aaral ngayon, the fullness
of the Spirit of God in us. The fullness. Ibig sabihin, yung unang mararanasan natin ay yung partial, mga mahal kong kapatid. Ang Spirito ng ating Panginoon. And that's the baptism of the Holy Ghost. Idadagdag natin yan, yung term na the baptism of the Holy Ghost, sa linggo. At ang titingnan natin ay yung fullness ng Spirito na tatawagin din natin yung adoption. So ipag-pray ninyo yung paksa natin. Magbasa tayo ng mga mensahe, mga kapatid. I-type mo, Sir Meraan, ang unang keyword natin, spiritual man of heaven. Spiritual man of heaven. 1964, question and answer. Spiritual man in heaven. One hit yan, one hit. Tas mo, simulan natin sa God. God don't have grandchildren. Di, tas mo na, sobrang na sa Meraan. Sige pa. Sige pa. Yeah. Oh, baba ng konti. Konti pa. Sige pa. Yan. Sabi diyan, God don't have grandchildren. Ang thought ng propeta, may nagtanong kasi sa kanya, paano yung mga anak ng mga mananampalataya? Halimbawa, si Father Alex, na maraming anak. Pwede bang si Ate Cheryl ay maging anak ng Diyos dahil sa kanyang tatay o dahil sa kanyang nanay? Sabi ng propeta, no. Kinakailangan niya ding may panganak din sa kaharian ng Diyos sapagkat ang Diyos ay walang apo. Mata man o matanda, tatay man natin o tayo man mga mahal kong kapatid, hindi pwedeng nakadepende ang ating pananampalataya sa ating mga magulang. Yan ang thought yan. Kaya walang apo. Mga young people, makinig kayo mga bata na nandito. Kung naunawaan nyo na yung sinasabi ko, kinakailangan nyo ring may panganak sa Espiritu. Nakalimutan ko yung pangalan ng anak mo, Brother Unad. Nakatingin sa akin, pero nakalimutan ko yung pangalan. Ano pangalan ng katabi mong anak mo? Ha? Si Bugoy. Yan, si Bugoy. Yung tunay na pangalan? Clark? Charles. Oh, Charles. My friend Charles. You need to be born again. Say amen. Say amen, Brad. Kaibigan, you are not my brother. I will call you my friend. Yeah. Ang daming mga kabataan dito. Kayong mga young people lang dito, Sir Isay. Do you have now a confidence that you are a daughter of God? Not a apo? Sabi ng prophet, God don't have grandchildren. See? Just sons and daughters. They will have to be born just exactly like their father and mother was born of the Spirit. That's what makes a man a new person. Because he's born again, reborn. His first birth brings him a natural man on earth, not a carnal man. Diba? Iba yung natural man. Ang natural man, bata yan na wala pang muwang. Pwedeng lumaki yan na wala pa ring muwang. May mga taong natural na hindi karnal at hindi spiritual, kagaya na nabanggit ko sa inyo kanina, na namubuhay na mabuti at mabait. Pero hindi mananatiling natural ka lang. Darating at darating ang panahon, pag ikaw ay inilagay sa pagsusubok, sa test, it's either you will become a carnal man or a spiritual man. Yung isang bahagi natin, yung unang kapanganakan natin, tayo ay pinanganak na natural. Sabi dito, a natural man on earth. His second birth brings him a spiritual man of heaven. Amen. That's the new birth, the born-again experience, being born again. See, it changes him, his soul, not his outward conscience, his outward being, his senses. He still feel, makakaranas ka pa rin ng gutom, ng sakit. Hindi yun na bago. Nang ikaw ay maging espiritual, hindi nangangahulugan, hindi ka na makakaramdam ng sakit. You will still feel the same. Meron pa ring feeling, meron pa ring conscience, you have the senses. Smell, taste, and hear.
But his inward parts, his desires, what motivates him has been changed to God. Amen. Your soul has been changed. Kaya nga yung nature ng kaluluwa natin, kapag tayo ay ipinanganak na sa Espiritu at naging mga anak ng Diyos, nagkakaroon ng bagong desire. At kapag lumalago yung desire na yon, yung pagkataong panloob natin, ito yung nagmo-motivate sa atin para yung katawang nating natural ay ipasakop natin sa ating espiritual na pagkatao. Yung pag-upo ninyo dyan, that's natural. It is good. Diba? Pero kapag yan napagod na, pag yan nangalay na, pag nagburok-burok naton, tapos na. But if you are a spiritual believer, sabi diyan, may magmo-motivate sa'yo. Di ba? May magmo-motivate sa loob mo. Sa tulong ng Espiritu din ng Diyos, na nakikipag-isa ka para gawin ng mga bagay na ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Para labanan yung gusto ng natural na tao. At kung meron pang kalikasan diyan ng pagiging karnal, nag-aaway yan. At ang pagiging karnal, andyan yan, mga mahal kong kapatid. Pero pinapatay natin yung karnalidad na nasa atin. Merong nangyayaring battle between the carnal and our spiritual, mga kapatid. Sabi dito, another quote tayo. Paki-search, Sir Mary Ann. Being a spiritual man knows. Being a spiritual man, know. Pero yung know, lagyan mo ng past tense, ed, knows. Being a spiritual man knows. Isang hit lang yan. Si Eliezer, yung tinitipo ni Brother Branham, sabi niya, kung babasahin natin sa 93, para makita natin yung thoughts ng prophet, sabi diyan, Eliezer got desperate when the responsibility was placed upon him to hunt a bride for Isaac. Eliezer of Damascus was a great man. He was favored by Abraham, and he was trusted by Abraham to go out and hunt a bride, a right type of bride for his son Isaac. Through that would bring forth Christ. So meron pang lalarawan. 94. Now Eliezer, being a spiritual man, knowed what it meant. May pinapakita doon sa paragraph 93 na merong responsibility na iniatang sa kanya. Bilang lingkod ni Abraham, lingkod ng Diyos, na ngayon ay maghahanap ng nobya para sa kanyang anak. Natipot larawan ng ating Panginoong Jesucristo na itong si Eliezer ay tumitipo sa propeta. Bilang espiritual na tao, itong propetang si Eliezer, mga mahal kong kapatid, alam niya kung ano yung responsibilidad na meron siya. At alam niya rin kung ano ang dapat niyang hanapin. Tama ba? Ang isang espiritual na tao, alam niya kung ano yung kanyang dapat gawin. Now, Eliezer, being a spiritual man, know what it meant. Alam niya kung ano ang dapat mangyari. The right kind of a woman had to be that man's wife. Kinakailangan ang makita niya ay tamang uri ng babae na magiging asawa. And how would he choose it? Paano niya ito ngayon pipiliin? In the hour of his desperation. Kasi ang topic dito ng prophet ay desperation. Yung title niya, Desperation. 1963. Sabi dito, in the hour of his desperation, when he arrived at the city, he prayed and said, Lord God, that's the thing. Alam ni Eliezer kung anong dapat niyang gawin. Ang espiritual na tao, ang espiritual na ipinanganak na sa kaharian ng Diyos, taglay ang pananampalataya at ang salita na kanyang iniingatan sa kanyang puso. Alam niya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero paano gawin? Mahirap. Tama ba? Ang isang espiritual na tao, alam na niya kung ano yung tama. Ang espiritual na tao, sabi ng propeta, alam niya kung paano siya dapat pumili.
Ano yung kanyang pipiliin? Pero paano na ngayon gagawin? So papasok yung tinatawag na desperation. Sabi ng propeta, Lord, paano ko to gagawin? Paano ko to maisa sa katuparan? Yan ang makikita natin dito, mga mahal kong kapatid, sabi ng propeta. He prayed and said, Lord God, that's the thing. Ano ibig sabihin? Ang isang espiritual na tao, sa panahon ng pagpili, hindi yan basta-basta pipili. Hindi yan basta-basta gagawa. Magdidesisyon ng anumang mga bagay na hindi muna dumulog sa Diyos. Lalong-lalo na kung yan ay between death and life, lalong-lalo na mga kapatid ko sa pag-aasawa. Bago kayo pumili ng mapapangasawa, you need to be a matured spiritual believer. Sana nga. Sa mag-aasawa at papangasawahin natin mga kapatid dito, si Eleazar ang pumili. Sa inyo, Brother Ocho, sinong pipili sa si tatay mo? Si Brother Ryan? No. Kayo na mismo ang mga Eleazar ngayon. Tama ba? Tipot larawan na kayo ni Brother Branham, ni John, ni Eleazar. Sa anong kailangan ng mga Eleazar ngayon, ng mga young people nating brother? Kinakailangan yung maging espiritual. At sa pagpili ng mapapangasawa, hindi madali. Pero ang kailangan nyo, sabi diyan, kapag ang isang lalaki na mag-ahanap ng kasintahan at mapapangasawa, na dumudulog sa panalangin, na lumuluhod sa Diyos, yan ay mainam na bagay. That's the spiritual man. Pero kapag pili mo dahil maganda, dahil sa nadarama ng emosyon, it's either natural yan, o yan ay makalaman. Anumang bagay na makalaman, may hangganan na yan. Ito yung sinabi ko rin nung i-bless natin, si Brother Junior at si Ate Mila Lynn. Ang emosyon, nag-fade yan. Pero kapag ikaw ay espiritual na tao na taglay ang salita ng Diyos, alam mo kung paanong pagpili ang dapat mong gawin. Tama? At hindi lang ito sa pagpili ng mapapangasawa. Sa lahat ng pagpili na gagawin natin. Ang pagbubulay ko kasi dito, mga mahal kong kapatid, yung mga kapatid nating nagtatrabaho. Ito lang yung naging dahilan ng paksang ito. Na lumawak at pinagbulay ko at kinausap ang ilang mga kapatid na kinakailangan nilang sumugal. Kinakailangan nilang iwanan ng gawain. At hinahanapan natin ng tamang paraan paano sila matutulungan at magabayan. At gusto kong maging, kumbaga magkaroon kayo ng gabay. Yung mga nandito pa, at kung maririnig ng mga kapatid natin, sabi ko nga, pakinggan ninyong paksang ito. Sapagkat sa pagdidesisyon at pagpili, makikita natin yung ating kalagayan. If we are a natural man, a carnal man, or a spiritual man. Ang mabuhay ayon sa natural, hanggang natural lang yan, mga mahal kong kapatid. At ang lalo na kung nabubuhay ka ayon sa karnal para lamang sa kaligayahan ng iyong sarili, naroon yung pagmamataas, yung pita at gusto ng sarili mo, then yan ay kapahamakan ang nasa dulo. Kaya sabi ng propeta, kinakailangang ang isang mananampalataya like Eleazar, sa panahon ng pagpili, makikita mo ang iyong sarili na dumudulog sa Diyos. That's the thing. Kaya bago kayo pumili, makita nyo dapat ang inyong sarili na kayo ay nasa kalagayang pagiging espiritual at piliin nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Another quote. I-search mo, Sir Mary Ann, ito. Pangatlo, the spiritual man looks forward. Ang spiritual na tao, ang tinitingnan niya ay ang nasa unahan. The spiritual man looks forward. Siguro hanggang dito lang muna tayo sa pagbabasa ng message ng prophet, 742 na mga kapatid. Hindi natin maabot itong tatlo. The conditions of men as being carnal, natural, and spiritual. Hindi natin madadaanan. At itong pang-apat, how to be spiritual and spiritually mature. So, Lord willing, sa susunod na to,
Yeah. Itaas mo sa 37, Sir Mary Ann. But God, yeah. Sabi diyan, but God, in the spiritual achievement, is going forward, not going backward. He's going forward, looking into the Word, and believing the promises for things that never has come yet. For the spiritual revelations, to manifest the spiritual things that God has promised. He sees them come to pass, just as the scientists in his laboratory are working on different things to help man, taking creation. The spiritual man is looking forward to something that God has promised. Amen. Ano yung tinitingnan daw po ng isang spiritual na tao, mga mahal kong kapatid? Mga bagay na ipinangako ng Diyos. Wala pa tayo sa pangatlo. Kaya patungo na tayo sa pangatlo. Kaya meron tayo nadadaanan ng mga background. At iisa-isahin natin yan sa katlong bahagi, the conditions ng pagiging spiritual, natural at pagiging karnal. Pero dito may mga nakikita na tayo na sinasabi ng propeta na ang kondisyon, ang kalagayan ng isang spiritual na tao, ang kanyang tinitingnan ay ang nasa unahan. Hindi yung mga bagay na nasa likuran o pabalik. At yan din ay sinabi ni Pablo, mga kapatid. So sabi dito, ito yung magandang bahagi nagsasabing, the spiritual man is looking forward to something that God promised, that has never yet been created. Diba? The natural man looks backward, but the spiritual man looks forward. Well, kung atin niyang ihimayin, mga mahal kong kapatid, may mga tao na ang nagiging basihan nila ay ang mga bagay na kanilang nararanasan o naranasan na. May mga taong kaya nagdesisyon na ganito ang gawin, pinili ang ganitong bagay, ginusto na ganito ang ginustong gawin na isang bagay, dahil ang tiningnan niya ay kung ano yung nangyayari sa kanyang buhay. Ang naging basis ng kanyang desisyon ay kung ano yung kanyang presenting kalagayan. Na tila ba walang trabaho? Na tila ba ang pamilya ay ganito? Na tila ba ang nanay ay may karamdaman? Ang pamilya ay may pangangailangan. Kapag dyan ka tumingin, that's natural. Being natural. And maybe you are not yet born again. Or kung born again ka man, you need to grow. You need to grow. Oo, pwede ka ng espiritual na tao na alam mo na kung ano yung dapat mong gawin pero hindi mo magawa. Ang dahilan nun kung bakit hindi mo magawa, bata ka pa. You need to grow. Amen. I hope all of us are spiritual now, mga kapatid. Umasa ako, gusto kong umasa na lahat tayo ngayon dito, yung mga nabaptize na sa tubig, na matagal lang dumadalo sa gawain, ay mga spiritual lang mga tao, na nangangailangan na lamang na lumago, na kung meron mang karnalidad pa sa atin, yung datihang pagkatao, ay laban tayo mabuti. So sabi ng propeta, ang isang taong espiritual, ang tinitingnan niya ay ang mga bagay na ayon sa pangako ng Diyos. It's settle it, mga mahal kong kapatid. Mawawala yung mga murmurings ng mga nanay at tatay. Yung mga pag-aalinlangan at takot, paanong pamilya, paanong mga anak, pagkain, pangangailangan sa eskwela, sa mga bills, mga bilihin. Well, kapag yun lamang yung tiningnan natin at kung ano yung mga naging karanasan natin, mahihirapan tayo. Pero para panghawakan ng pangako ng Diyos, kinakailangan nating maging espiritual at lumago sa espiritual na pamumuhay. Huwag tayong manalangin na magkaroon ng pera, magkaroon ng trabaho. Bagamat may mga nagpipray ng ganyan, mga mahal kong kapatid, hindi tayo papakinggan ng Diyos pag ganyan yung panalangin natin. Pero kapag ang pinag-pray natin, Lord, gusto ko pong lumago. Panginoon, gusto ko pong matiyak na ako po ay naisilang na sa iyong kaharian.
God will help you. Amen. Pero kapag ang nakita natin ay pangangailangan at puro yan ang itinataas natin sa Diyos, pero nakikita natin yung sarili natin na nasa mga pag-aalinlangan, then mabibigo tayo, mga mahal kong kapatid. So kinakailangan nating makita ay ang spiritual nating buhay. Masalamin natin ngayon sa salita ng Panginoon at sa mensahe kung ano yung tayo natin sa Kanyang harapan. At pagkatapos manalangin tayo sa Kanya. Hallelujah. At sabihin natin, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong lumago, Panginoon, sa spiritual na pamumuhay. Nais ko pong makalakad ayon sa Espiritu. Matanganan, O Diyos, at mapanghawakan ang iyong mga salita. So, ang isang spiritual na tao, lalong-lalo kapag yan ay patungo na sa maturity, ang tinitingnan niyan ay mga bagay na ayon sa ipinangako ng Diyos. Ang sarap niyan, mga kapatid. Hindi ko alam kung nadadigest nyo. Ang sarap niyan. Ang sarap na maranasan na nabubuhay kang at peace, payapa, masaya, na bagamat may mga pinagdaraanan sa buhay, pero nagagawa mo magpatuloy sa gawain na merong kapayapaan. Dahil ang pinangahawakan mo yung pangako ng Diyos. Na kahit wala pa, kahit hindi mo pa nakikita, sabi diyan, hindi pa nalilikha, hindi pa nagagawa, yet been created, that has never yet been created. Kung wala kang bahay, at gusto mong magkaroon ng bahay, panghawakan mong pangako ng Diyos. Kinakailangan mong lumago sa spiritual na buhay. Unahin mo ang iyong spirito. Ang iyong pagkataong pangloob. Yung iba kasi sa atin, ano tawag dyan? Nagkakaroon ng tinatawag na consequence. Dahil gustong magkaroon ng bahay, guminhawa ang buhay, iiwanan ng salita ng Diyos, iiwanan ng gawain, iiwanan ng ministry, magtatrabaho para makapagpagawa ng bahay. Pero anong resulta? Problema pa rin. Struggle pa rin. Pero kapag ang inuna natin, Brother Unad, di ba? Pangako ng Diyos, ang Kanyang salita, at sisikapin nating lumago sa buhay espiritual at pangahawakan ng Kanyang salita, pangahawakan ng Kanyang mga pangako na sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Amen. Ipinaghanda ko kayo ng mga bagay na ito. God prepared the things for us. May, kung makikita lang natin yan, mga mahal kong kapatid. Sabi dito, ang isang espiritual na tao, kaya sana maging espiritual tayo. Lumago bilang espiritual, pahalagahan ang ating espiritual na pagkatao, sapagkat ang maging espiritual, ang pangahawakan mo ay mga salita ng Diyos. Amen. Another quote, last two quote, sa maikli lang. Pakisearch mo, Sir Mary Ann. The spiritual man growing. So ang isang espiritual na tao, yan ay lumalago. Sana makita natin ang ating mga sarili na espiritual at kinakailangang lumago. Kung merong karnalidad, pinapatay natin yan araw-araw, nilalabanan natin yan. At kung meron ng espiritual na nabubuhay sa atin, yan ay kinakailangang lumago. Sabi ng propeta, and the spiritual man is growing. The spiritual man growing needs something to eat on. And that's the Word of God. Amen. Kinakailangan ang spiritual na tao ay lumago. Nangangailangan niya ng pagkain na kanyang makakain. At yan ay ang salita ng Diyos. Amen. Ayan ay ang salita ng Diyos. At sabi pa niya, I believe every word of it. Kaya kung gusto nating maging espiritual, mga mahal kong kapatid, at lumago, tanggapin natin ng tanggapin ang salita ng Diyos. Receive it. Believe it. Kung meron pang takot at pag-aalilangan sa ating puso, ito karanasan ko ito mismo, mga kapatid.
Nung ako'y nagpapasimula sa ministry, nagpapasimula dito, itong pagtuturong ito, itong pangaral na ito ay napaka-personal para sa akin. Sapagkat ito ang karanasan ko at karanasan namin dito. Sa pamilya, sa iglesia, sa pananampalataya. Hindi natin maabot yung number 4, how to be spiritual. To be spiritual matured. Ang kinakailangan natin tanggapin ang salita ng Diyos. Meron tayong takot nararanasan dahil sa mga pangangailangan, dahil sa mga sitwasyon nating kinaroroonan, may takot at pag-aalinlangan. At kapag ang salita ng Diyos ay dumating, kapag narinig natin ang salita ng Panginoon, ang mga pangangaral, ang payo na ipinapayo sa atin, meron ding takot na bahagi. Meron ding bahagyang nararamdaman na takot na parang, mangyayari kaya? Diba, si Brother Wilson, another panalmingan natin. Sabi ko doon sa isang kausap ko na brother, may mga kapatid tayong panalmingan dito. Ibig sabihin, tingnan nyo yung kanilang buhay. Sa loob ng maraming taon, nagbuno sa Maynila. Nang umuwi ng Bicol, makalipas lamang 1 buwan, 2 buwan, may offer papuntang sa inyo, Qatar. Magkano yung sweldo? 100,000 mahigit. Ready na, sasakay na lang ng flight, ng eroplano, may flight na tama, may schedule na. Pero kinagabihan, pumunta muna kay Brother Ryan, nag-usap muna kami. Brother Ryan, ganito. At dahil si Brother Ryan ay nangahawakan sa pangako ng Diyos at sa salita ng Diyos, sabi ko, Brother Wilson, alam mo kung anong kalooban ng Panginoon. Lagi kong sinasabi, ano yung unang dapat nating maging desisyon? Ang unahin mo ang kalooban ng Diyos. At lahat ng aking pinapayuhan, laging ganun yung advice ko, pari-parihas. Laging merong first option. Ang first option ng alin? Ang kalooban ng Diyos. And thank God. Diba? May mga kapatid tayo dito na pinili yung unang option. And they are now okay. Nangahawakan sa pangako ng Panginoon na pinapalago ng Diyos. Pero the rest, the other, they choose the second option, the third option. Where are they? They are still struggling. Nag-struggle pa rin sila. Si Brother Noel, pinapili ko din to dati. Nagkaroon din ng problema sa asawa. Sabi nung kanyang asawa, kung mananatili ka riyan, maghiwalay na tayo. Lumapit sa akin si Brother Noel, ganito ang kanyang sitwasyon. Sabi ko, Brother Noel, piliin mong kalooban ng Diyos, manindigan ka. At kapag manindigan ka, makikita yan ng asawa mo at yung asawa mo, irerespeto ka at makakasama natin dito. Nalala mo pa yun, Brother Noel? But Brother Noel choose not that advice. He choose the carnal side or the natural side. Mas pinili niya ang opinyon at ang damdamin, nagbabagang emosyon ng kanyang asawa. And what happened to Brother Noel? Nahiwalay ng matagal na panahon. But thank God, ang Diyos mabiyaya sa iyo, Brother Noel. Diba? A lot of believer people na pinili yung second and third option. Nabibigo, mga mahal kong kapatid. Nag-struggle. Hindi nangangahulugan, hindi na sila ligtas. Hindi nangangahulugan na hindi na sila makakabalik. Pero kagaya ng advice ko doon sa isang brother, huwag mo nang hintayin na masayang ang mga oras at panahon mo, taon, bago mo maintindihan ang kalooban ng Diyos. Ngayon pa lang, intindihin mo na. Ngayon pa lang, piliin mo nang maging espiritual. At paano ba tayo magiging espiritual? Doon sa pang-apat. Well, paano ba tayo magiging espiritual, mga mahal kong kapatid? Meron akong nilagay ditong 7 proseso. Ibigay ko na yung unang proseso. Paano tayo magiging espiritual at paano tayo lalago? Receive the word. Believe the word. No matter what. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan. Pag natakot ka, I'm sorry, mananatila kang natural at pwede kang humantong sa karnalidad. Pero kapag pinili mo ang salita ng Diyos, you will be spiritual believer.
At alam ko, marami nang pumili sa atin dito sa salita ng Diyos. At sabi ko nga, lahat marahil tayo spiritual na. Pero mga bata pa, kinakailangan nating lumago. Nasabi ng propeta, ang isang spiritual na tao nangangailangan ng pagkain na makakain. Yan ay ang salita ng Diyos. At sabi ng prophet, naniniwala ko na yan ay ang buong salita ng Diyos. Ang lahat ng salita ng Diyos. Hindi lamang salita ng Diyos, kundi lahat ng kanyang salita. Ibig sabihin, lahat paniniwalaan mo, lahat tatanggapin mo, lahat sasampalatayanan mo. At kapag yan ay nagawa mo at patuloy na nagawa, lalago ka, makikita mo ang resulta na yan. At makikita natin yan sa buhay natin, the way we react, the way we choose, mga kapatid, the way we decide. Makikita natin yan. Kaya sa next fellowship natin, Lord willing, sa Wednesday, hindi sa Sunday, dahil meron na akong topic na inihanda Sunday, isang mahalagang paksa about the baptism of the Holy Ghost. So ituloy natin to, Lord willing, Wednesday. Ituloy natin yung part 2 at sa part 2 meron tayong dalawang tatalakayin. Yung una, the conditions as being carnal, natural, and spiritual. At pang-apat, how to be spiritual and spiritual matured. God bless you, my beloved brothers and sisters. Pagpalay kayo ng Panginoon, ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo. Tayo mananalangin, mga kapatid. So hindi natin inabot yung dalawang huling mahalaga, yung conditions para mas maging malinaw sa atin kung ikaw ba, tayo ba ay karnal pa. Well, alam nyo naman na yan eh. Naririnig na natin to. Malimit na natin tong marinig sa ibang paksa, ibang topic na ang laman ay nakikipagpunyagi sa spirito. Ang laman ay laban sa spirito, ang spirito ay laban sa laman. Ang gawain ng laman ay ganito, di ba? Ang gawain ng laman, paglalasing, ganito. Ang dami, alam na natin. Pero may mga bagay na hindi natin napapansin bilang andito na tayo kasi iniwanan natin yung paglalasing, iniwanan natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi lang nakatali doon yung gawain ng laman. Ang dami po ng hayag na gawa ng laman, ng karnalidad sa buhay natin, na kinakailangang may waksi at mawala. At mawawala lang yan, pagtatagumpayan lang natin yung gawa ng laman kapag yung spiritual nating pagkatao ay patuloy na lumalago. We cannot defeat the works of the flesh unless na tayo ay maging malago sa spiritual na buhay. We need to conquer. Mga kapatid, kinakailangan nating maging hari sa ating mga sarili. Na meron tayong authority, dominion, and power na ang susunod ay ang ating sarili. All of us need to grow. Diba? Lahat tayo nangangailangan pang lumago dito. I am not exempted, mga kapatid. All of us need to grow. Kung paano ko pinagsusumikapan, ay gayon ko rin gustong ibahagi sa inyo na lahat tayo magsumikap na lumago. Sapagkat ang babalikan ng Panginoon na nobya ay isang malagong espiritual na tao. Hallelujah. Tayo manalangin, yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na muli kaming nagsalo ng iyong mga salita. Isang simpleng paksa, ngunit napakahalaga, Panginoong Diyos. Malimit na namin itong marinig sa iba't ibang mga pagtuturo at pangangaral. At ito ay pagpapaalaala mo lamang sa amin, pagpapanariwa, Lord, sa isang pangunahing karanasan at kalagayan na dapat naming makita sa aming mga buhay. Na inilagay mo, Panginoong Diyos, sa dakong ito, na tinawag mo kami, pinili, hallelujah, bago pa itag ang sanglibutan. We are predestined, elected, chosen, and called by you, Lord, and you place us, Lord, in this fellowship from natural man, carnal man, unto spiritual man, Lord. Nakikita ko sa aking sarili at sa aking mga kapatid ang kalagayan ng pagiging natural at pagiging karnal pa ng marami sa amin. Ngunit nakikita ko rin naman po, O Diyos, ang kalagayan ng pagiging spiritual. At napakasarap maging spiritual, Panginoon, sapagkat dito
nabubuo ang totoong kwento namin. Ang testimony, Lord, hallelujah. Isang buhay na merong kaluwalhatian na inihahatid sa iyo at papuri, pagdakila, Panginoong Diyos, na ikaw ang naitataas. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa kakulangan namin ng pagkaunawa ng iyong salita, sa kakuparan ng bawat isa, Panginoong Diyos, sa pagiging makitid ng aming mga kaisipan, Lord, at sa kalagayan ng aming mga puso na attracted, Lord, sa mga bagay ng mundo. Patawarin mo po ang bawat isa. At sa pagpapatuloy nawa ng paksang ito ay higit naming makita ang nais mo, Panginoong Diyos. Sa paksang ito na alam ko hindi ito nagkataon, Lord. Lahat ng paksa na aming naririnig, sino man ang mangaral, sino man ang tayo, sapagkat ito'y gawain mo, Lord. We believe na ang pagtitipon sa dakong ito ay pagtitipon, Panginoon, na yung inordain sa amin. Ang gawain sa dakong ito ay ikaw ang nagtalaga, Panginoong Diyos. At salamat sapagkat nariyan kang nangunguna sa amin. Salamat sa mga kapatid na nandito na ibinangon mo upang maging katuwang sa gawain sa dakong ito, na nananalangin para sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, nananalangin para sa katayuan at kalagayan ng iyong iglesia sa dakong ito. At alam ko, ang mga salitang ito namin napapakinggan ay hatid mo sa amin. Inihanda mo sa amin, Panginoong Diyos, upang higit na maihanda ang bawat isa sa amin sa iyong nalalapit na pangako na pagsasakatuparan ng pag-agaw, Panginoong Diyos, at paghaharing kasama namin sa ibabaw ng lupa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang paksang ito at sa pagpapatuloy, Lord. Anumang mga kakulangan na sumpungan mo sa bawat isa sa amin, mula sa iyong lingkod patungo sa aking mga kapatid, sa gabing ito na narito, Lord, at sa mga nasa live streaming, Lord, ikaw nawa ang magpuno sa lahat ng ito. Patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan. Maraming salamat. Tinataas din namin muli, Lord, ang paglalakbay ng aming mga kapatid, Brother Junior, kanyang pamilya. Ikaw pong mag-ingat sa kanila. Baulin nawa nilang yung mga salita, Panginoong Diyos. Bagamat ang kanilang katawang pisikal ay malalayo sa amin, ngunit nawa ang kanilang puso at kaisipan ay manatili na nakaugnay sa bawat isa sa amin at nakaugnay sa iglesyang ito, Lord. Ikaw din po ang magpalago sa aming kapatid na ito na nagdesisyon na muling magpaparibautismo, Panginoong Diyos. Hindi ko po alam kung ano yung naging kalagayan niya, kung ano yung nasa puso niya. Ngunit nawa, Lord, sa ginawa niyang ito, narinig namin ang kanyang patotoo, na ito yung kanyang desire. Nawa, higit na mas maging mabilis ang paglago niya, Panginoong Diyos. At mas maunawaan niya ang iyong kalooban. At maging dahilan at instrumento ito para maakay ang kanyang asawa, Panginoong Diyos. At ang kapatid ng kanyang asawa, mga kapatid ng kanyang asawa, nakasama nila sa Canada, na kung loloobin mo, Panginoon, ay matawag din po. At sa lahat ng mga kapatid na may pangangailangan sa gabing ito, ikaw nawa ang tumugon sa lahat ng ito, Panginoong Diyos. Mga unspoken request, unspoken prayers, Lord, nasa kanilang mga puso ngayon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito. Ikaw nawa ang mag-provide, Lord, kumatagpo sa lahat ng ito. Naniniwala kami at sumasampalataya sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng daan para sa bawat isa amin. Maraming salamat. We bring back to you all the glory and honor and praise, Lord. We ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen.